Pati po sa inyong lahat. Ako po si Ito. Ako po yung, I would say, ako yung pinaka-love niya talaga sa lahat. At ako din yung paborito ng kaaway at away. Alam niyo ba na si Jam ay inis na inis sa pagiging competitive ko? Dati, madalas siyang nagagalit sa akin kasi sa lahat na lang daw ng bagay, hindi ako nagpapatalo. Pero alam niyo ba nung nawala siya, ang daming nag-send sa akin ng screenshot kasi one time, nagkasakit po ako, na comatose po ako. Ang pinangahawakan niya that time ay ang pagiging competitive ko rin. Marami siyang nakausap na sinend sa akin yung convo nila na, naku, huwag ka mag-aalala, lalaban yan si Tomas, matapang yan. Kamatayan lang yan, hindi yan magpapatalo, competitive yan. So, nung sinend sa akin yung mga screenshots, sabi ko madalas yun yung pinag-aawayan namin, tapos proud din pala siya sa akin na napaka-competitive kong tao. Yun nga lang, sana, naisip ko, ganun din yung nangyari sa kanya kasi 37 din ako, 37 years old din ako at that time, 37 siya namatay. So, magkaiba nga lang dinadaanan sa amin. Si Jam po ay isa sa mga nabigay kulay nung college days ko. For the record, siya yung unang tinrain ko at isinali sa contest na hindi ko makakalimutan kasi sobrang demanding na tao ni Jam talaga. Alam niyo nung during the contest, ako yung gumawa ng kanyang futuristic attire. So gawa siya sa mga CD, sa mga plastic bags. So nakapila niya yung lahat ng contestants para lumabas. Tapos biglang nasira po yung costume. Ang sabi niya ba naman sa akin, hindi ako lalabas dyan hanggat hindi mo naayos yung costume. Ay, ang mahal binayad sa akin, ha? Tapos ako naman po, tarantang-taranta, sinaksak ko yung blue gun, naiinis ako sa blue gun, ang tagal uminit. Tapos siya, kung ano nung sinasabi, nanginginig yung kamay ko, hindi ko alam kung anong unahin ko. Hanggang sa dumating lang din talaga yung perfect timing na siya na yung lalabas at naisuot ko yung costume. So, ganun ka unforgettable yung experience ko sa unang tinrain ko sa beauty pageant. Parang napaka-traumatic. At doon po nagsimula na buuin namin yung PTP, yung Palawan Discovery Production. At eventually, naging elitist sa Circle of Models at nabuo namin po yung Fashionista King and Queen. And from there, sobrang daming buhay, sobrang dami naming batang natulungan na matupad yung mga pangarap nila. And at the same time, mabago yung takbo ng buhay nila. Na alam ko, yung mga batang yon ay sobrang thankful nila na na-meet nila kami ni Kuya Jam. Kasi technically, walang elitist circle models, walang Fashionista King and Queen, kung walang Tom and Jam. Sobrang dami namin pinagsamahan. Andyan yung pinaka hindi ko makakalimutan, lumaya siya twice. To be honest po, lumaki akong sobrang arte kasi bunso po ako. Hindi ako halos sumusuot ng damit na hindi branded. Malaki ang allowance ko kasi nga bunso ako. Tapos, nung time po na lumaya siya, yun yung turning point naman ng buhay ko na masasabi kong sobrang thankful ako na nangyari din yun kasi parehas kami natuto sa buhay. Lahat ng meron ako natutunan kong i-share sa kanya. Third year college na ata ako noon, ako nagbabayad ng tuition niya, ako nagpapabaon, bayad sa boarding house, nagpapakain. Di ba? Ganun kahirap. So, from situation na yung sarili ko lang yung inaasikaso ko, dumating kami sa punto na kung anong meron ako, kailangan namin atingin dalawa kasi hindi naman siya pwede mag-stop, lalo kami na-award din, di ba? So, kailangan laban pa rin. Pero tulad ng ibang samahan, hindi po perfecto yung samahan namin dalawa. Madalas kaming nag-aaway, minsan nagkakapisikalan pa, pero alam niyo kung anong best. Alam din namin sa isa't isa na
Ang isa't isa ang aming comfort at sandalan. Wala kaming plastikan, walang taguan, prangkahan kung prangkahan. Madalas, si Jam, para siyang pulis ko sa social media. Magchat-chat yan bigla, may screenshot. Oy, i-take down mo yan. Hindi maganda. So, walang magagawa para iwas away. Kung anong pinapatanggal sa post ko, tinatanggal ko na lang. Kasi kapag hindi, mahabang ano yan, mahabang usapin pa. So, fast forward 2022, nagka-brain aneurysm po ako, nag-comatose po ako, nagka-amnesia, nawalan po ako ng left eye. Tinaningan ng doktor yung buhay ko na hanggang December lang ako ng 2022. Simula noon, lagi talaga paulit-ulit, sinasabihan niya ako na alagaan ko yung sarili ko, na ingatan yung health ko, kasi para mas sumaba pa yung buhay ko, mas marami pa akong matutulungan. Dahil sa sitwasyon ko, lalo tumibay yung pagkakaibigan namin dalawa. Lahat ng secrets, lahat ng hinanakit ko sa buhay, lahat ng saloobin ko, yung mga bilin ko na sabi ko in case mauuna ako, at least may makapagsabi sa mga mahal ko sa buhay ng yung mga gusto kong sabihin. So, ibinilin ko sa kanya lahat kasi 2022, nung nalaman ko na may kanin ng buhay ko, niready ko yung sarili ko eh. Sabi ko anytime, kahit kunin ako ni Lord anytime, okay ako, ready ako. So, sabi ko sa kanya, yung mga gusto kong sabihin sa parents ko, sa mga ate ko, sa kanya ko ibinilin, pero iba po yung nangyari. Kung may magandang lessons man, na yung pwedeng magpagulutan sa aming dalawa ng aral, yun na yung nagkatagpo kayo ng taong sobrang mahal at sobrang pinapahalagahan nyo yung isa't isa. May walay man kayo ng landas, magkaiba man yung priorities nyo, magbago man yung circle nyo, ang taong yun ay mananatili at nandyan palagi para sa inyo. Kasi gano'n ang nangyari sa amin ni Jam. After 10 years ng special friendship, bigla na lang kami hindi nag-usap. That was 2014. Tapos after 5 years, nung sumali si Sam ng Binibining Pilipinas, hindi ko makalimutan yung linya ni Sam sa akin. Sabi niya, Kuya, coronation na ng Binibini bukas. Okay lang sa akin kahit hindi ako manalo ng kahit na anong corona. Magkabati lang kayo ni Kuya Jam. Magiging masaya na ako. Same night, chinat ako ni Jam. Sabi niya, pwede ba bati na tayong dalawa? Let's do this for Sam. So, sobrang nagpasalamat din ako kay Sam. Kasi kung hindi dahil sa kanya, malamang hindi rin kami nagkaayos na dalawa ni Johnny Al. And hindi na continue yung friendship namin dalawa. Ang pinaka mamimiss ko sa lahat, kapag umuwi siya, lagi siyang may pasalubong. At tinis-tinis siya sa akin palagi. Sabi niya, pinost mo na naman. Ano ba naman yan? May pasalubong ka na. Kinontent mo pa. Ayaw na kasi na yung mga binibigay niya po sa akin ay piniflex ko sa social media. Pero ako syempre naman, proud ako, di ba? Kasi sa dinami-dami ng kaibigan, at saka hindi lang ng kaibigan maaalala kang pasalubungan ng kung ano-ano. As in, every time yan, walang mintis. Kasi ako po, hindi na ako pwede mag-travel ng naka-airplane. So, yung travel ko pa Manila, limited. Dahil sa sakit ko nga pong brain aneurysm. So, lagi siya nagpapasalubong ng mga
mga food or kung ano man na bibihira dito sa Palawan or hindi ko ma-experience dito sa Palawan, dadalahan niya yun ako kasi yun nga yung reason niya kasi hindi ako makapag-travel. Tapos, yung pagsaselebrate ko ng Pasko at New Year, pag nandito siya sa Palawan, kahit minsan 3 AM na magchat-chat yan, hindi ako matutulog hanggang hindi ka dumadating. So, talagang every Pasko, every New Year, ginagawan ko ng paraan na makadaan ako sa bahay nila kasi yun yung request niya palagi. And hindi ko man lang iniisip na yung huling New Year, huling Pasko, yun na pala yung huli naming Pasko at New Year na magkasama. Kaya sobrang love na love ko po si Johnny Al. Sobrang special po siya sa akin. Kaya sana kay Tito, kay Tita, Neng, kay Joy Joy, kay IJ, sana pwede pa rin ako mag-celebrate ng Pasko at New Year sa inyo.